Marunong ka na ba mag-solve ng mga trigonometric function without using calculator? Specifically, if yung angle are multiple of 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, and 90 degrees. Kung hindi pa, panoorin mo ito. Pero bago yan, dapat alam natin kung paano mag-convert ng angle na degree to radian and radian to degree. Meron lang naman tayong dalawang conversion factor. We have 180 degrees over pi and pi over 180 degrees. So sila yung gagamitin natin sa pag-convert. Kunwari, convert 30 degrees into radian. So ang first na gagawin natin is, pwede natin lagyan ng 1, same lang naman. Imumultiply natin ng conversion factor. So ang tanong, alin sa dalawa? So this time, ang gagamitin natin ito. Bakit? Kasi pwede natin ma-cancel yung degree. Ang cute, 'di ba? Naka-cancel yung degree. And matitira na lang sa atin yung may pi. Wala na tayong degree. So ayan na yung radian niya. Now we have 30 pi. Multiply na natin 180. And both are divisible by 30. So we have pi over 6 radian. So pwede natin lagyan ng radians. So eto na yung sagot. Kunwari naman radian to degree. Let's say pi over 6 para pi over 6. Ko-convert natin to degree. So ang gagamitin natin na conversion factor is ito. Bakit? Kasi pwede natin ma-cancel yung pi, matitira sa atin yung may degree. So we have 180 na lang sa taas, sa baba is 6. Pwede natin i-divide, we have 30 degrees. So eto na yung angle. Next thing na dapat natin alam is yung reference angle. Ano tong reference angle? It is an acute angle formed along the x-axis. Kunwari, what is the reference angle of 30 degrees? So ang gagawin natin, illustrate natin, ganito yan. So lagyan natin yung 30 degrees dito sa malayo. So ang 30 degrees from the standard position of angle is andito yan. Kunwari andito. So sabi, acute angle daw siya na na-form along the x-axis. Diba ito yung x-axis? X-axis. So ang acute angle na na-form ng angle na to along the x-axis is ito. Bakit hindi ito? Kasi nga, acute angle less than 90 degrees. So ilan to? Kung 30 degrees to, diba dito 0 degrees? So ang reference angle niya pala is 30 degrees din. So ganyan yung illustration ng reference angle. Meron tayong formula to get the reference angle of a certain angle. Pero para sa akin, hindi ko sila ginagamit kasi na-illustrate ko naman siya sa utak ko, and basta alam nyo lang yung each quadrant ay multiple of 90 degrees. Sa first, 90, 180 to 70, ganyan. So bigay tayo ng example. What is the reference angle of 240 degrees? So, kung alam natin, ang 240 degrees is nasa third quadrant. 'Di ba? Andito 'yan. Somewhere here. Kasi ito is 180 degrees, 270 degrees, and 90 degrees. So, saan yung reference angle ng itong 240 degrees? So, 'di ba dapat nasa siya? With respect to the x-axis. So, ito yung reference angle niya. So, to get the reference angle, we have, minus lang natin, 240 degrees minus 180 degrees, we have 60 degrees. So, ayun, di ba madali lang naman siya illustrate. What if radian yung given? What is the reference angle of 2 pi over 3? So, madali lang. Pwede natin siya i-convert into degree. So, ano nga yung conversion factor? Dito yung pi, ito yung 180 degrees. Bakit? Kasi maka-cancel to, we have, multiply lang natin, 2 times 180 is 360 degrees. And 3 na lang matitira. So we have 120 degrees. And 120 degrees is nasa second quadrant. So, kunwari andito, 120 degrees, 180 degrees. So, ang reference angle niya is eto. Paano makuha? Reference angle is 180 degrees minus 120 degrees. We have 60 degrees. So, ayan yung reference angle.
Next thing na dapat natin alam is kung paano gamitin yung SOHCAHTOA. So, meron silang meaning. Dito muna tayo sa So, S for sine. And palaging may given na angle. And equate natin, equal OH. Gagawin natin, yung O is the opposite side over the hypotenuse side to the, with respect to the angle. Let's say meron kang triangle dito. And ito yung angle. So, ang opposite side na sinasabi is ito, let's say X. Ang adjacent side is ito, let's say Y. And yung hypotenuse na sinasabi is ito, let's say Z. So, ganyan. Doon naman tayo sa K. C is for cosine. And palaging may given na angle, then equal. A is for adjacent side. Over, palaging over. And H is for hypotenuse. So, let's say ito ulit yung triangle na given. Let's say ito yung theta. So, adjacent side is Y. Hypotenuse is Z. Next sa TOA, T is for tangent or tan. And palaging may given na angle. And equal. O is opposite side over A is adjacent side. So, kunwari ito yung theta, opposite side, over adjacent side. Basta lahat sila naka-over. And, paano natin makuha yung tirang tatlong trigonometric function? Siyempre, ang gagawin lang natin, di ba, ang sine is kabaliktaran lang or reciprocal lang ng cosecant. So, ang cosecant pala, cosecant theta, reciprocal lang natin. So, magiging hypotenuse over opposite. Next, dito ang reciprocal ng cosecant is secant. Ay cosine is secant theta. So, baliktarin natin, we have hypotenuse over adjacent. And same dito, ang reciprocal ng tangent is cotangent. Then theta, we have, baliktarin natin, we have adjacent over opposite side. So, bigay tayo ng mga konting example. Given ito yung right triangle, find the 6 trigonometric functions, the sine, cosine, tangent, and ito, with respect to the angle theta. So, di given yung angle. So, di ba sine is opposite over hypotenuse. So, ayan lang yan, opposite over hypotenuse. So, what is the opposite side to the angle? Di ba ito yung angle, ito yung opposite side. So, lagyan na natin ng O. Ito yung adjacent side, pwede natin ilagay ng A. And ito yung hypotenuse. So, what is the opposite side? We have 3. Hypotenuse is 5. So, ito na yung sine of theta. So, cosine theta, we have dito, adjacent over hypotenuse. Ito. So, we have adjacent side is 4. Hypotenuse is 5. So, ayan na. Next naman sa tangent of theta. So, tangent is opposite over adjacent. Yan. So, opposite side sa angle is 3. Then, adjacent is 4. So, eto na. And same dito, di ba? Sabi ko kanina, reciprocal lang sila. So, pwede na natin idirekta. Reciprocal lang sine is cosecant. We have, baliktarin natin yung 3, 5, we have 5 over 3. Dito, we have 5 over 4. Baliktad lang. We have 4 over 3. So, ayan. Next. Ayan na, medyo malapit na tayo. Ito yung ginagamit kong dalawang triangle to get the exact values of trigonometric function. Given na yung angle are multiple of 30 degrees, 45 degrees, and 60 degrees. So, paano ko to tandaan? Tinatandaan ko to pag 45 degrees, di ba isosceles triangle? So, x sila, parehas. And yung hypotenuse is x square root of 2. And dito, yung pinakamaliit na angle, di ba ito 90 degrees? Pinakamaliit, yung kaharap niyang side is yung pinakamaiksi. We have x. And yung 60 degrees, mas mahaba, kaya x times the square root of 3. And yung hypotenuse na largest, siya yung twice the smallest. Paano ba natin to gamiting dalawang triangle? Using the knowledge of yung topic kanina, yung SOHCAHTOA and yung reference angle, magagamit natin sila dito. Kunwari, find sine 30 degrees. So, pasensya na po kung maingay. So, di ba pag sine is
opposite over hypotenuse. So, ang gagawin natin, 30 degrees, hanapin natin sa dalawa. We have etong triangle. Ano yung opposite side sa 30 degrees? Di ba x? We have x. Ano yung hypotenuse ng triangle? Yan, 2x. So, pwede natin makancel yung x. We have 1/2. So, eto na yung sine 30 degrees. Pwede natin i-check sa calculator. Next, kunwari, tangent of 60 degrees. Di ba ang tangent is TOA? Opposite over adjacent. So, titingin tayo sa 60 degrees. Asan 60 degrees? Eto. Ano yung opposite side sa 60 degrees? Di ba ang opposite side niya is eto? So, ang opposite side is x the square root of 3. Next, what is the adjacent side sa 60 degrees? Ang adjacent side niya is x. So, pwede natin makancel yung x. We have the square root of 3. Ayan. How about secant 45 degrees? Di ba alam natin ang secant is reciprocal lang ng cosine? So, pwede natin siya i-rewrite as 1 over cosine 45 degrees. Pasensya na po sa ingay. And next, pwede na natin hanapin yung cosine 45 degrees using the triangle. So, 45 degrees. Eto. Di ba ang cosine is adjacent side over hypotenuse? So, eto yung 45 degrees. Ang adjacent side sa kanya is x. Pwede natin siya i-substitute. We have x. And the hypotenuse of this triangle is x the square root of 2. So, di ba pwede natin ito makancel? We have 1 over the square root of 2. Ayan. And pwede natin kunin yung reciprocal. We have the square root of 2. So, ito yung sagot ng secant 45 degrees. Ngayon, gagamitin na natin yung knowledge natin sa reference angle. Ito. What is cosine of 150 degrees? So, first, kukunin muna natin yung reference angle. Di ba ang 150 degrees is andito, 150 degrees. Kasi andito is 180. So, ang reference angle niya is, ilan to? Pag sinubtract mo, 30 degrees. So, instead of 150 degrees, 30 degrees ang gagamitin natin. Bakit? Kasi, let's say, kapag meron tayong unit circle, so, ito yung unit circle, makikita natin, eto pala, tandaan natin na every point on the unit circle correspond to, di ba, sa rectangular, we have x, y. Sa unit circle, ang x coordinate niya is the cosine of that angle. Ito, kung ano yung angle niya, cosine of the given angle, and yung y coordinate is sine of that angle. And same siya dito. Kasi ito is symmetric sila sa dalawa. So, ang x and y coordinate niya ay magkaparehas. Pero dito negative kasi nga negative y ay negative x and yung sa kabila is positive x. So, ngayon, paano natin siya gagamitin dito? So, di ba pwede natin siya i-replace as cosine 30 degrees. So, kahit ito, sine 30 degrees. And di ba ito is same lang naman sila ng reference angle, 30 degrees, 30 degrees. And itong angle is, pag in-extend natin, ito yung 150 degrees. So, ang hinahanap natin is cosine of 150 degrees. So, pwede na natin siya ilagay dyan. Negative cosine of 150 degrees. Ayan, and sine 150 degrees. Pero, ang hinahanap natin is cosine, yung positive. Pwede natin siya i-equate sa, di ba, ang x coordinate dito is the same lang dito. Pero, magkaiba yung lang. So, pwede na natin siya isulat as negative. Ito is equal to dito, cosine of 30 degrees. Ang hinahanap lang natin is cosine 150 degrees. Divide both side by negative 1. So, we have negative cosine of 30 degrees. And, ito na yung hahanapin natin using the triangle. So, wag niyong kakalimutan to yung x and y coordinate are the cosine and sine of that angle. So, pwede na natin siya
i-write as negative cosine of 30 degrees. So, di ba ang cosine is ka adjacent over hypotenuse? So, what is, hanapin natin yung 30 degrees. Ano yung adjacent side niya sa 30 degrees? We have x the square root of 3. So, don't forget the negative, yung yon. And yung hypotenuse niya sa 30 degrees is 2x. Pwede makancel yung x. We have negative the square root of 3 over 2. So, eto na yung cosine 150 degrees. Another, what is secant 300 degrees? So, pwede natin siya i-rewrite as, di ba kabaliktaran lang, reciprocal lang to ng cosine. So, 1 over cosine 300 degrees. So, ngayon, dito na tayo mag-focus sa cosine 300 degrees. Kunin natin yung reference angle. Di ba ang 300 degrees is andito? 300 degrees. Kasi di ba ito 270 degrees? So, hindi na pala siya nakikita. 270 degrees and 360 degrees. So, ang reference angle niya is ito. We have 60 degrees. So, instead of cosine 300 degrees, ang gagamitin natin is 60 degrees. So, susulatin na ang ating cosine 60 degrees. Next, titingnan natin yung sine. Diba sa unit circle kanina, ito yung unit circle natin. Since yung 300 degrees is nandito sa fourth quadrant, let's say yan. Diba ang cosine natin dito is yung x and y coordinate. Yung y is sine. Ito yung cosine, ito yung sine. 'Di ba? Ano yung andito? Ano yung sign ng x dito? Kasi cosine yung natin, yung concern, 'di ba positive? So ibig sabihin pala positive din 'to. So yan na yung natin, focusan. So gamit yung triangle 60 degrees. Cosine is ka adjacent over hypotenuse. What is the adjacent side to 60 degrees? 60 degrees. Dito tayo mag-focus. So, ang adjacent side niya is x. Ang hypotenuse is 2x. So, simplify natin. Maka-cancel yung x. We have 1/2 na lang. So, solve. We have 2. So, eto na yung secant 300 degrees. So, isa pa para magamay natin. What is sine 4 pi over 3? So, ako, kino-convert ko agad siya sa degree para maganda tignan. So, ang conversion factor natin is etong dalawa. Kasi maka-cancel to. And simplify natin. Ito pwede makancel. We have 1 and we have 60. 4 times 60 is 240 degrees. So, mag-focus na tayo sa sine 240 degrees. Yan, dito na tayo mag-focus. First, natin sa reference angle. 240 degrees is andito. Ito yung 240. Nakikita pa naman. 180 degrees. So, ang reference angle niya ilan? 60 degrees. So, ang gagawin natin, ito pwede natin siya express as sine 60 degrees. Pero, titignan natin yung sine. So, using the unit circle, so 240 degrees is andito siya. And ang sine, 'di ba ang dito yung x and y? 'Di ba parehas din sila negative dito? 'Di ba ang x ay cosine? Ito is sine. So ang sine pala sa dito sa 240 degrees is negative. So ilalagay natin siya negative. Dito na tayo mag-focus. Using the triangle, 'di ba ang sine is opposite over hypotenuse. So 60 degrees. Opposite side sa 60 degrees is x the square root of 3. Don't forget the negative. Hypotenuse is 2x. Pwedeng makancel. We have negative the square root of 3 over 2. So ayan na yung sagot. Pinakalas na talaga. Ito yung mga multiple of 90 degrees. Let's say, what is sine of 90 degrees? Sine of 90 degrees. Diba ang sine sa unit circle is the y coordinate. So, eto yung
Ito yung point. Di ba ang point dyan is 0, 1? Kasi ang unit circle, ang radius niya is 1, ito 1, ito 1, ito 1, ito 1. So, ang sign niya dito is etong y coordinate. Therefore, yung sagot niya is 1. Kunwari naman, cosine of 180 degrees. So, ito yung 180 degrees. Di ba ang x and y coordinate niya dito, di ba negative x, and yung y niya is, ay hindi, dito is negative 1 kasi eksakto nga, negative 1, 0. So, ito yung cosine, ito yung sine. Ang hinahanap natin is cosine. So, ang answer natin is negative 1. Kunwari naman dito sa 273. What is sine 270 degrees? So, pwede na natin siya dito. So, ang point dito, di ba ang radius 1? We have 0, negative 1. Ang sine is ito. Ito yung cosine na x. Ito. So, ang answer natin is negative 1. Pinaka-last. What is tangent of 360 degrees? Ayan. Di ba ang 360 degrees is andito? And alam natin dapat na ang tan is equal to the ratio of sine and cosine. So, ayan. Then, get the sine of 360 degrees. Di ba ang point natin dito is 1, 0. Ito yung cosine, ito yung sine. So, sine 360 degrees is 0. Cosine 360 degrees is 1. Therefore, ang sagot natin is 0. And yun guys, dito, hindi na natin gagamit ng dalawang triangle. Kapag multiple of 90 degrees lang, gagamit tayo ng unit circle. And ayun, napakadali lang. Sana nakatulong tong video na to.